Okay guys, so yan po finally. Natapos na po tayong magbunot ng mga patatas natin. So again, ito yung danshak. Ito naman yung purple potatoes. Ayan guys, yung violet natin na patatas. At ito naman ang red moon. So guys, ayan po yung tatlong klase ng patatas natin. Danshak, red moon at purple potatoes po natin. So yan, kung makikita nyo, ang gaganda po halos ng mga na-harvest natin. And guys, mula doon, ito yung red moon na yan, yung pulang patatas, hanggang doon, nagmula lang po yan sa 9 na pirasong patatas na nabili ko guys. 9 na piraso na hinati-hati ko lang po. Just imagine, dami niya no. Nagmula lang lahat sila sa 9 na piraso. Mahal lang seedlings po nito, kaya magtatabi tayo para next year hindi na po tayo bibili. And ito naman mga patatas na yan, yan naman po yung tanim ko last year na natira. Dahil kulang tayo dito, nilagyan ko lang po. So tinanim ko dito yung natira sa tanim natin last year. Again, hindi ko alam kung anong variety to, kasi nagmadali lang akong binili sila. Pero ito ang naging problema ko sa variety na to last year. Nagpuputukan sila ganyan no. So karamihan ng na-harvest ko last year, although sobrang dami, ang dami nila talaga. Kaya lang, ganito po nangyari sa kanila, nagputukan. So, although meron silang magaganda na nilabas na patatas, ang dami rin nila nilabas na ganyan nagputukan. So, kaya ang dami sa kanila, hindi ko rin nabenta. So, nasayang lang, tinabi ko lang. Personal na ginamit namin. Kaya lang, hindi naman natin magagamit lahat dahil sobrang dami nga na harvest natin. So, ito naman danshak. Again, ito yung ginagawang steamed potatoes dito sa Japan. Yung mga malalaking ganito. Ni-steam po sila bago nilalagyan lang ng butter. Yan o. Itong kalalaki yun eh. Ganyan. So, ito magaganda sila. Yan. So, depending kung ano magiging resulta ng usapan namin sa JA pag nagpunta ako, kung anong variety ang gusto nilang itanim ko, yun ang itatanim ko ng maramihan. Tapos maghahanap tayo ng alternate crop, pamalit, para pag natapos tayo sa patatas, meron tayong pamalit. It's either kamote or whatever man gusto nila na kukunin nila agad, yun ang gagawin natin. So, ito naman yung purple potatoes natin. So, yan lang yung natira sa mga seedlings natin dati. Ayan, ilang piraso lang. So, tinanim ko. So, most likely itong variety na to or itong na-harvest natin, kalahati sa kanila i-consume natin. Kalahati gagawin nating seedlings for next year. So, again, ayun yung purple potatoes. Yun. Ang ganda po niyan. So, purple ang balat, deep purple ang laman. So, ang ganda po niya. Again, ito, I think danshak ko pa rin to, kasama pa rin yan nun. Tapos yung, again, yung red moon. Tapos yung last year na harvest natin. So, now hakutin ko lang to guys. Tatambak ko lang muna dun sa garahe. And tapos na tayo for today. So, ito naman po guys yung tanim kong sweet potatoes. 3 varieties po ito. Sorry, nakalimutan ko yung pangalan, pero ito po yung usually makikita nyo yung tinitinda sa supermarket dito sa Japan. 3 varieties po. Tapos meron pa ako itatanim na isa pang variety, yung tanim natin last year na super laki. Meron pa akong pula doon. Ayun, pasibol ko sa natirang kamote.
na na-harvest natin last year. So, tatanim natin yun doon. Kasi natuwa ako sa kanya, ang lalaki talaga.